It was as if nothing had existed for Alvin maliban sa Starfire advertising and promotions which became his one driving obsession, a passkey into the tinselled world of glamour. Well, nag-enjoy naman talaga si Alvin. Palagi itong pinagkakaguluhan ng maraming nagagandahang mga babae na gustong magkaroon ng unang pagkakataong pumirma sa kontrata para sa isang malaking produkto. Bilang sekretarya ni Alvin, Marie had remained in the background at nagdamasid na lamang siya. She enjoyed seeing him enjoy. Hindi niya alam na dahil sa luho ng pamumuhay ni Alvin at sa dami ng babae nito, naubos na pala ang perang minana ito mula sa papa nito na binaon ito nang maglaya sa isla at magtungo sa Maynila. Nang tagilid na ang pinansyal na kalagayan ng Starfire Promotions, si Marie ang tumulong dito para makahiram sila ng sizable about sa bangko. Si Marie ang nangalap ng malalaking commercial contracts para sa mga models ng kanilang agency. Hindi malaman ng babae kung dahil sa utang na loob o pag-ibig, isang gabi nagpahayag ng pag-ibig sa kanya si Alvin Monteclaro. After a week, he asked her to marry him. Paano na si Lisel? Naitanong niya noon dahil alam niyang ang pinakamagandang image model ng kumpanya nila ay kasalukuyang girlfriend ni Alvin. Break na kami. Nakakita ito ng mas matabang isda. Alam mo naman ang ugali ni Sel. Very materialistic ito. Tinanggap niya ng walang alinlangan ang paliwanag ni Alvin. Hindi niya alam na buntis pala ang modelo at tila tinatakasan ni Alvin ang responsibilidad dito pero mahal ito ng lalaki. On the eve of their honeymoon sa Boracay, nag-text si Lisel asking Alvin to see her. Hindi nang dalawang isip si Alvin. Nagpaalam sa bagong bride nito and rush out to meet her. Hindi na alam ni Marie kung anong namagitan sa dalawa dahil hindi na siya binalikan ni Alvin sa cottage. Para siyang tangang naghintay magdamag, maghapon kinabukasan, and 4 days hanggang umabot siya doon ng 1 linggo, and then she went back to Manila, a virgin bride. After a month came the shocking, unbelievable news. Alvin Monteclaro life has ended, taken from him in a freak accident in location pictorial sa Bicol. Kasama nito si Lisel ang dating girlfriend nito at buntis ang commercial model. Alvin left her widow in 24, a virgin widow. Marie sighed and switch-watched the sun sat behind the long rows of cottagers, her large expressive eyes reflecting glittering highlights from the fleeting rays of the sun as it descended. At habang pinagmamasdan niya ang final stroke of brilliant color fade from the Isla del Sol skyline, naitanong ni Marie sa sarili kung anong magiging bahagi ng Monteclaro Mansion sa buhay niya. Nang manaog si Marie pagkalipas ng kalahating oras para maghapunan, naghihintay sa kanya si Monique sa hapagkainan. Wala pa rin si Mr. Cedric Monteclaro. Paliwag ni Nana Puring ay marahil ay naantala ito sa business conference na pinuntahan. Malaking pera kasi ang pinag-uusapan nila ng business associate nito. Patuloy ng matanda. May planong dito gaganapin ng isang beauty pageant at ito ang kanilang pinag-uusapan. Mahalaga ang beauty pageant na ito para sa isla. Of course, malaki ang kita at lahat ng kwarto ng Monteclaro Mansion Hotel ay magiging occupied, pati na ang mga cottages. Baka kulangin pa ang mga ito. Mukhang isang ambitious project nga ito at magastos din, ani Nana Puring. Pero sulit, pagkatapos ng income na kikitain sa beauty pageant na ito. Sanay na sa ganitong affair si Mr. Cedric Monteclaro, ano? Oo naman, Marie. Hindi natatakot si Cedric Monteclaro sa pakikipagsapalaran, pero hindi ito mabibigo dahil alam nito ang ginagawa. Nasa dugo nito ang islang ito. Pinunasan ni Aling Puring ang mga kamay at itinuro ang uupuan ni Marie. Tama na nga muna ang ganitong usapan at lumalamig na ang pagkain. Diyan ka uupo sa harap ni Monique. Salamat, Nana Puring. May niluto akong espesyal na putahe para sa unang gabi mo dito sa isla. Nakangiting wika ng matanda. Pero sa kabila ng pagsisikap ni Nana Puring na maging masaya, ang hapunang iyon ay naging lonely affair. Ilang ulit sinikap ni Marie na maisali sa usapan si Monique pero natiling kimi at walang kibo ang bata. Mabuti na lamang at napakasarap ng pagkain. Inanahang kumain si Marie sa kabila ng kabang nadarama niya mula nang dumating sila ni Atty. Alonso sa Isla del Sol. Later pinapunta sila ni Nana Puring sa beranda ng mansyon at dinalhan niya sila ng hot chocolate at coffee at important cookies. Kahit nasa beranda na siya, ang katahimikan ng lumang mansyon ay tila lumulukob sa katauhan ni Marie, increasing her anxiety. Napapaigtad siya sa bawat sound, each creak and footstep which echoed through the old house. Ano bang nangyayari sa akin? Naitanong niya sa sarili. Hindi naman marahil dahilan sa pagkaantala ni Cedric Monteclaro ang dahilan ng tensyon niya sa loob-loob ni Marie. Bakit kailangan siyang kabahan sa napipintong pagkikita nila ng nakakatandang kapatid ni Alvin?
Finally, para mabuwag ang katahimikan, Marie tried to draw Monique into a conversation, pero sa bawat tanong niya, sumasagot ang bata with either yes or no. Kailangang matulungang huwag masyadong maging withdrawn at shy ang bata, sa loob-loob ni Marie. Pero nalaman niyang hindi mahilig makipaglaro sa mga batang nasa isla si Monique, kahit na ang mga kaklase nito sa eskwelahan. Naawa si Marie sa bata. Kailangan niya may makausap palagi si Monique para maalis ang masyadong kakimian nito. Sana itanggapin siya ni Monique bilang isang matalik na kaibigan. Kailangang may paraan para mabigyan ng self-confidence ito. Kumusta ang dinner mo, Angel? Tanong ng isang husky voice, starting Marie out of her thoughts. Looking up, nakita niya ang isang matangkad, powerfully built man standing just inside the door. Nakasuot nito ng pangtrabahong kasuotan, lumang jeans puss at short-sleeved checkered shirt, often low on the chest, para ilantad ang matipunong dibdib with a curly black hair. Okay lang naman, Papa. Tinulungan ko si Nana po rin sa paghahanda ng mesa. Mabuti yan, Angel, Cedric said, at lumapit ito para halikan si Monique sa noo. Pero ngayon ay kailangang pumunta ka na sa iyong kwarto. It's past your bedtime. Marie watched the little girl disappear up the stairs. She felt Cedric's Monteclaro's eyes on her and was amazed to find her pulse racing under his close scrutiny. Nagustuhan mo ba ang iyong kwarto? Tanong ito. Napakaganda. Salamat. Marie tried to match his formality. Hindi ka dapat na magpasalamat. Iyon ay bahagi ng working condition mo sa pagiging administrator ng Monte Claro Mansion Hotel. Bukas ipakikita ko sa iyo ito. May nakatalagang kwarto doon ang magiging administrator, kaya makakapamili ka kung doon o dito mo gustong mamalagi. Kung aasikasuhin ko ang Mansion Hotel, higit sigurong advisable kung doon ako maglagi. Para naroon ako para tingnan ang kailangan ng mga guest kahit anong oras at para maestima kong mabuti ang mansion. Bukas na natin pag-usapan ito. His voice was icy cold. His eyes continued to bore into hers, their intensity seeming to strip even her soul bare of his inspection. Nailing na lang si Marie, na-conscious siya. Inabot niya ang isang tasa mula sa mesa. Coffee, she offered at nagulat siya nang medyo gumatol ang tinig niya. No, thank you, Cedric answered. Tinungo ito ang well-struck minibar sa dulo ng veranda. I prepare something stronger. Marie watched as he poured himself a whiskey at sa kauna-unahang pagkakataon, napansin niya ang striking resemblance nito kay Alvin. Marahil na hindi niya agad napansin ito dahil sa pagkakaiba ng personalities ng dalawa. Isang compulsive extrovert si Alvin and loved to ask in public attention. Pero si Cedric ay tila nakakatiyak sa sariling kahalagahan nito at hindi nito kailangan ng anumang ego boosting at magkaiba ang kanilang coloring. Ang kaputihan at pagkakulot ng buhok ni Alvin ay iba sa dark red looks ni Cedric. Ano ang pagpapaalala sa kanya kay Alvin sa katauhan ni Cedric? It was the determined set of the mouth and she slightly hooked up her nose that both brothers shared at the familiar indention sa kanilang matatag na mga baba. Pero ang mga mata, walang pagkakahawig ang mga mata ng dalawa. Ang dark brown eyes ni Alvin at chinito na parang palaging nakangiti, samantalang ang mga mata ni Cedric ay deep set, maitim, at mysterious, giving the illusion of impregnable depths. Maitim kong tumitig ang mga ito at nanunuot hanggang sa kanyang kaluluwa. How much did Attorney Alonso tell you of Monte Claro Mansion in Isla del Sol? Sa wakas ay naitanong ni Cedric at isinandal nito ang malapad na likod sa minibar. Hindi gaano, tungkol lamang sa lugar. Maganda daw ito at sa Monte Claro Mansion Hotel na aking pamamahalaan tungkol sa sweldo at fringe benefits in accordance with our labor laws. Sinasabi ko na nga ba tila bilangguan ang lugar na itutulad sa may restless na mga paa. Naalala ko tuloy ang isang taong ganito ang attitude sa islang ito. Nanlamid ang mga palad ni Marie. Alam niya ang tinutukoy ni Cedric kay si Alvin. Halatang galit pa rin ang kausap niya sa namatay na kapatid nito. Kailangang maiba niya ang usapan. Kinagapi kala sa pagtatrabaho, una ni Marie. Oo, kulang na kulang ang oras ko dito. Mabuti nga at narito ka na. Maalis ng aking mga balikat ang pag-aasikaso sa Mansion Hotel. Ako ba ang unang magiging administrator nito? Hindi, may isang namasukan dito sa pwestong iyan. She stayed for 7 months pero I had to terminate her service. Why? She was a flirt. She flirted with almost every male occupant ng mansion. Hindi ko gusto ang ganun. Alam ni Marie ang sinasabi ito ni Cedric bilang babala. Hindi na siya nag-comment pa. Kung gusto mo nang magpahinga ng maaga ay maiintindihan ko. Alam mo kung pagod ka sa mahabang biyahe. Ako man ay pagod din. So maybe we can call it a day. Tumayo si Marie. Good night, Mr. Monteclaro. Bukas I will show you the Monte Claro Mansion Hotel and I will a tour of the island. Tiyakin mo lamang na you will have something more suitable to wear than what you are wearing tonight.
Napatingin si Mar sa elegant cut blue silk dress na pinili niyang isuot for dinner. Si Senya kasi ang namili nito at pinagbigyan ni Maria ang dalaga. Gusto niyang maging kaibigan ito. Hanggang bukas kung gayon, Mr. Monteclaro. Aasahan kita sa breakfast table lukas ng alas 6 ng umaga. Kaya mo ba ito? Of course, and don't worry, I'll be dressed appropriately. She smiled at her. Marie swore she could only see his mocking jet black eyes. Titingnan natin bukas kung gaano kakahusay na administrator tulad ng sinabi sa akin ng aming abogado.